With Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home. Happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home. We stand here together as a family. We join hands together, lifting praises to the Father above for sending His Son. We've chosen together as a family to serve Him forever, knowing nothing else will matter in time. We made up our minds. Through the heat of the day, we will join in the fight till He takes us away, till our faith becomes sight. As for me and my house, we will serve the Lord. Choose you this day, tell me who will you serve. Let nothing stand in your way, give the praise He deserves. As for me and my house, we will serve the Lord, the Lord. From the door of an orphanage to the house of the king, no longer an outcast, a new song I sing. From rags unto preachers, from the weak to the strong, I'm not worthy to be, but Of God, I'm a child of the King, a child of the King. With Jesus my Savior, I'm a child of the King. I'm so glad I
Long gabi. At ano po ang ating magiging topic sa gabing ito? Nandito po, okay? The family's financial health. At sabi ng iba sa Facebook, pag sila ay nagsasaya, halimbawa sa Boracay, halimbawa sa ibang bansa, sabi nila, ay nagpo-post sila at ang caption ng kanilang post ay feeling blessed. Feeling blessed lang, hindi sila blessed. Pero tayo, sa gabing ito, I believe na tayo we are truly blessed. Kagabi, nagbabadya ang malakas na ulan. Nagpray ang inyong mga kapatiran, ang ating mga kapatiran, at winidraw or hinold ng Panginoon ang ulan hanggang matapos ang ating meeting kagabi. At kanina, bumuhos ang malakas na ulan. Nagpray na naman kami doon sa church na sana patilain ang malakas na ulan para walang sagabal sa ating meeting sa gabi ito. At tinan nyo na mga kapatid, at least kahit may umaambon pa pero tumigil na po ang ulan. So, masasabi po natin na tayo ay truly blessed sa gabing ito. Ako po ang inyong magiging host sa gabing ito, Brother Darwin Enomis, a humble public school teacher. Kung meron po kayong mga problema dyan, meron kayong mga katanungan, mangyari lang po na lumapit po kayo sa amin o kaya sa akin para ma-address po natin ang inyong mga magiging problema sa gabing ito. At bago ako umupo, gusto kong basahin ang isang teksto na matatagpuan sa mga Hebreo, sa Aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 13, versikulo 16. Ang sabi po dito, at huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Yan po ang isa sa mga rason na kami po, anyong mga kaibigan, mga Seventh-day Adventists, ay naririto upang gumawa ng mabuti para sa inyo, mga kaibigan po namin, sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mabuting balita ng ating Panginoong Jesus. So, it's my wish this evening na tayo pong lahat ay pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Muli, magandang gabi sa inyong lahat.
Sabay-sabay po tayo mga kapatid. Summer and winter, springtime and harvest, sun, moon, and stars, their voices apart. Join all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Sabay-sabay po tayo mga kapatid. Great is thy faithfulness, morning by morning, his mercies I see. Morning by day, let thy hand unprovided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Lord, unforeseen and peace not endureth. Thy tenderness to cheer and guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings of thine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. Roll out thy beam, and thy hand unprovided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Ang susunod po nating aawitin ay patungkol naman po sa pagtatalaga po ng ating buhay kay Jesus. Yan po. Awitin po natin ang Take My Life and Let It Be. Sabayan niyo po kami mga kapatid. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my hands and thy hands, not the impulse of Thy love, but the impulse of Thy love. Take my days and let them be sweet and beautiful for Thee. Take my voice and let me sing, always only for my King, only for my King. Take my lips and let them be filled with messages from Thee. Take my silver and my gold, not a mite would I withhold, not a mite would I withhold. Take my will and make it Thine, it shall be no longer mine. Take my heart, it is Thine own, it shall be Thy royal throne, it shall be Thy royal throne. Take my love, my Lord, I pour, at Thy feet is treasure store. Take myself and I will be ever only all for Thee, ever only all for Thee. For our opening song, let us all sing Jesus, Shine on Me.
Nawa ang Panginoon po ay patuloy na magliwanag sa ating mga buhay. Tayo pong lahat ay Tayo po tumayo. lahat ay tumayo. Jesus, shine on me everywhere I go. If I follow fast and if I listen slow, on bright mountains high, on dark valleys low, Jesus, shine on me everywhere I go. Jesus, shine on me everywhere I go. And if I walk fast, as your word tells me so, on great mountains high, in dark valleys low, Jesus, shine on me everywhere I go. Jesus, shine on me everywhere I go. Tayo po yumuko para sa panalangin. Dakila naming Panginoon, salamat Panginoon sa araw na ito na bagamat ang ulan po ay bumubuhos, tinala niyo po ang inyong mga anak dito upang makapakinig ng inyong salita. Salamat Panginoon na kahit kami patuloy na nagkakasala, patuloy Panginoon ang inyong pagpapatawad sa amin. Patuloy kaming binibigyan ng panibagong pagkakataon upang baguhin ang aming mga buhay. Ngayong gabi Panginoon, narito po ang inyong mga anak na handang makinig at baguhin ang mga pagkakamali na aming nagagawa. Basbasan niyo po kami ng banal na Espiritu Santo upang ang aming pong mapapakinggan ay hindi lamang tatago sa aming mga tenga, kundi maninirahan sa aming mga puso at magagamit namin sa aming pang-araw-araw na buhay. I-bless niyo po, Panginoon, ang aming speaker na magsasalita ngayong gabi. Nawa ang inyong mga salita ay lumabas sa kanyang mga bibig at maging pagpapala sa mga naririto at handang makinig sa inyong mga salita. Salamat Panginoon sa patuloy na pakikinig sa aming panalangin at patawarin kami saan man kami nagkulang at nagkasala. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Hello po, magandang gabi po sa ating lahat. Isang magandang maulan na gabi po. Ngayon po, ika-tatlong gabi na po natin. Ang pamagat po ng ating lecture na babanggitin ng ating speaker ngayon, ipapaliwanag ng ating speaker ngayon ay ang The Family Financial Wealth. Kahapon po, naalala po ninyo kung ano ang ating topic? Ang topic po natin kahapon ay ang The Family Connection. So ngayon po ay ang financial wealth na naman po ang ipapaliwanag po sa atin ni Doktora Jane Sabat po. Ayan lang po, maraming salamat po at magandang gabi po muli.
Naka-on na yan. Naka-on. On mo. On. Ito na bro, ito. Low sound. May ano kasi yan eh, may delay. May delay ano siya. Hello. Yan. Maganda po. Kailan po? Sige po. Palitan. Hello. Ayan, mas maganda dito. Mas malalim. Ayan. Hello po. Good morning sa ating lahat. Ayan. Unti na lang sisilang na yung araw sa atin dito, no? Okay. Bakit may question? Wait lang. Ayan. Hello po. Muling, binabati ko po ang lahat ng isang maulang gabi. Maulang gabi po sa ating lahat. Ayan. Ayan, maulang gabi. Okay. Kagahapon, at saka nung isang araw, ang dami na nating mga pinag-usapan. No? Nutrition, diabetes, tubig, pahinga. No? Ang dami nating mga pinag-uusapan dati. Sino po sa atin ang nakakaalala? Yun. Buti na lang may isang tumaas ng kamay. Ibig sabihin yung iba, nako, pare-pareho po tayong makalimutin. No? Okay lang yan. Sa ating mga first-timers dito, welcome po kayo. Ako po'y magtatanong lamang ng 4 na tanong. No? Meron pong prize ang makakahula. Hula talaga. Ang makakasabi po ng tamang sagot. Okay? Sige. Review po tayo sa nutrition. No? Tungkol sa nutrition. Ang una pong tanong, kahit sino po pwede magtaas ng kamay. Taasan po kayo ng kamay. Okay? Lalapitan po kayo ng ewan kung sinong gusto lumapit. Okay? Ang unang tanong, kapag kumain ng karne, ano ang dapat isama? Sige po. Sige po, sige po. Ano po? Nako po, malapit na sa tubig ang sagot. Pero maganda po ang inyong sinabi. Ano pa po? Ayan, sige si ate. Ano po? Yun. Ano pong sabi? Okay, sige po. Kanin? Ano ba? Sorry. Ayan. Ayan, may mic. Kanin po. Kanin! Naku po! Malapit na ang sagot. Kanin! Ay, magandang sagot, no? Pati ako, hindi ko kaya. Sige po, nanay. Yan! Gulay, no? G-U-L-A-Y. Gulay. Tama po, no? Pero tama rin, no? Pwede nga rin lagyan ng kanin. Pwede rin nga lagyan ng tubig, no? Nilagang karne. Joke lang. Hindi, tama rin. Kailangan din po natin uminom ng tubig, no? Dahil Pinoy tayo, kanin, magandang ilagay. Pero ang dapat isama po, kapag kumakain ng karne, ay gulay, okay? Di po tayo pwedeng karne lang, okay? Karne norte, lagyan natin ng gulay norte. Okay, eto na, pangalawang tanong. Huling tanong para sa nutrition. Sa pinggang Pinoy na dapat kinakain nating lahat. Nako, sinabi yan ni Ma'am Jindel kahapon, no? Noong isang araw. Ilang porsyento po doon ang gulay at prutas? Doon sa pinggang Pinoy, ilang porsyento po doon ang gulay at prutas? Nako, sige, kahit anong numero yan. Baka tumama, no? Baka tumama. Sige po. Ma'am, isa pa. Try natin isa pa. 100%, nako po. Malapit na, medyo onting usog pa. Sige po, nanay. Ano daw, magkano? 95%. Naku po, medyo malayo. Medyo malayo, no? Hindi, joke lang, malayo rin po yung 100%. Oh. Pero, sige po.
90% po. Nako po! Medyo malayo ulit. Sige po ate, sige po. Sige, sige. Sigaw mo lang, baka marinig ko. Joke lang. Grabe si Ate Jem. 50%. Yun! Ang tamang sagot. 50%. Diba? Kalahati po doon, 50%. So, ibig sabihin, okay lang po kumain ng karne, okay lang po kumain ng kanin or mga tinapay. Pero importante po, at least 50% po na kinakain natin, gulay at prutas. Okay? Ito na tayo sa tubig. Ayun, sa tubig tayo, no? Tubig lang na prepare. Sige. Dalawa ulit na tanong. Okay. Ito. Ilang baso ng tubig ang kailangang inumin sa isang araw? Nako, sige po. 8 baso. Ang tamang sagot ay, naku po. Malapit na. Sige. Sige po, Nay. Ano po sagot? Po? 8, 9, or 10 glasses. Naku po. Malapit na. Sige. Sige, kuya. Ano tamang sagot, kuya? 8, 9, or 10 glasses. Malapit na yung sagot. 12 po. 12 glasses. Naku po. Maganda ang sagot. Kaya lang, hindi po yun ang tamang sagot. Pero malapit na. Sige, Nay. Isa pa. 1 liter. 1 liter. Naku po. Malapit na. Sige, try. Sige, Nanay. Sige, try nga. 1 litro. Naku po. Inulit lang ang sagot ni Nanay. Pero malapit na. Sige, last 3 tries tayo. 16 glasses. 16 glasses. Naku po. Maganda ang mga sagot. Kaya lang, medyo malayo po. Pasensya na po sa ating cameraman. 20 po. 20 glasses. Grabe. Parami. Sige, try lang. Sige, try. 6 po. 6 glasses. Naku po. Para sa 9 years old. Pwede. Sige, Depende try. sa edad. Palakpakan po natin ang sagot na yon. Tama po. Tama po, tay. Ayan, mga kaibigan. Depende po sa edad ang ating iniinom na tubig. Okay? Kapag bata, syempre, onti lang, no? 5, 6, 7 glasses. Pag tayong mga medyo meron ng mga edad, okay na yan, no? Pero po, ang pinakaswak na sagot din, depende, tsaka, kung gaano karami ang kailangan mo sa isang araw. Pwedeng umabot ng 12, pwedeng 16. Pag nasa desyerto ka po, pambihira, onti po yung 20. Ayun, no? So, yan, 2 litro, 3 litro. Depende po yan, lalo na ngayon, sobrang init. Okay? Pag sobrang init, nagpapawis ka, nagbabasketball ka, mas marami ang kailangan mo. Okay? Last na tanong. Ito na. Kailangan ko ng magandang sagot. Kailan po tayo dapat huminahon sa pag-inom ng tubig? Kailan? Anong mga kondisyon? Sige po tayo. Try ulit. Pag may sakit sa puso, tamang sagot. Ayan. Sige po. Dahil nakasagot na si tatay kanina, isa pang kondisyon na dapat huminahon sa pag-inom ng tubig. Naku po. Sino kaya? Sige, Nay. Try. Bago bedtime. Pwede. Tama rin ang sagot na yon. Sige, meron pa bang gusto mag-try? Na pang kondisyon? Sige, ate, try. O kailan? Bagong mategarets. Mategurets! Ayan! Pa-translate po. Joke lang. Pero yun, no, tama sagot. Pero tama po, kapag may sakit po tayo sa puso, pag may sakit po tayo sa bato, hinahon na po tayo. And of course, bago po tayo matulog, tama na po ang pag-inom ng tubig, okay? Kung gusto niyo pong buhay na buhay kayo sa gabing yun, no? Ayan, sige.
bukas, may mga panibago na naman tayong tanong tungkol sa mga sasabihin ko ngayon. No? Kaya, makinig ang may pandinig. Yan. Sige. Ito, mga kaibigan. Ano pong tawag dito? Yan. Brain. Utak. Ayan, no? Natry nyo na po ba di gamitin yun? Tuwing exam, no? Tuwing exam. Yan. Bigla na lang di gumagana. Yan. Ito rin. Tuwing nai-inlove. Nakakalimutan gamitin ang nilaan ng Diyos para sa atin. Okay? Para saan ba ang utak natin? Siyempre, for survival. Okay? Sa mga nakakilala po kung sino to, naku po, parang masakit na po ang likod natin, no? Pero yan po, no? For survival po yan, no? Ayan, dahil po lahat tayo, marami tayong mga emosyon. Kung ano-ano mga emosyon ang naramdaman natin, lahat po yan, utak po ang gumagana dyan, no? Siyempre, para rin sa kasayahan, kaya tayo binigyan ng utak. Survival, kasayahan, para i-enjoy ang buhay. Sino po dito ang nag-i-enjoy sa buhay? Yan. Sino po dito na-try na maging masaya? Ayan. Sino po na-try dito maging malungkot? Ayan, siyempre. Lahat po yan dahil sa utak, no? Utak po ang gumagana para maramdaman po natin lahat yan. Kaya po lahat po ng ginagawa natin din sa katawan, pagkain, tulog, aral, nag-infinity scroll sa Reels, nag-ML, nagdodota, lahat po yan gamit utak, okay? At lahat po yan nakaka-apekto sa ating utak, okay? Babala lamang po, no, bago po ako magpatuloy. Kapag meron po kayong sakit, totoo po kasi yung may sakit po sa pag-iisip, sa damdamin. Pag meron po kayong sakit sa pag-iisip, sa damdamin, hindi po ito medical talaga na alternatibo na pwede niyong gawin. Kailangan niyo pong magpatingin po sa isang specialista, okay? Nakakagamot po yun, yung therapy, yung mga gamot. Pero ito pong mga sabihin ko, general tips and advice po, medical advice para po sa ating lahat, okay? Sana po meron po tayong matutunan dito tungkol sa ating mga utak, okay? Meron lang po akong dalawang ingat utak ways, okay? Una po, basahin nga po natin sabay-sabay. Yan, magaling. Boundaries. Ano nga po bang boundaries, no? Nakatrain na po ba kayo magpagawa ng bahay o tumira sa isang bahay? Ayan, no? So meron po tayong boundaries na hindi po dapat akyatan ng mga kapitbahay nyo o yung mga tao nasa labas, no? Tapos kayo lang yung magpapapasok dun sa boundaries na yun. Okay? Doon din na tayo nagkasabi ng no sa mga tao. Hindi pwede. Sa mga magulang, di ba? Lagi yung mga bata, nako, lagi natin narinig yan sa mga magulang. No, bawal. Huwag mo gagawin yan. Kasi, yun nga, nakakasama minsan sa atin, nakakasagabal sa ibang tao, ganyan, no? Sa Tagalog, pwede natin sabihin niyang bakod, no? Binabakuran natin sarili natin, binabakuran din natin ibang tao. Ngayon, saan ba yung mga boundaries natin? Tulad sabi ko, boundaries sa iba, sa mga pamilya natin, sa mga kaibigan, kapwa. Alam nga namang lagi na nangungutang sa'yo, di ba? Alam nga namang lagi mo na lang bibigyan. Alam nga namang buong araw na lang sila nandito. Dito sa sofa mo o sa kama mo. Sandali lang, ako pong may-ari niyan. Pwede po kayo umalis? Pwede po ba kayo Yun yung boundaries na sinasabi natin, di ba? So, meron din tayong mga boundaries sa sarili po natin. Yan. Boundaries sa sarili. Bakit? Ayan. For ejemplo, yung mga buong araw na hanggang gabi na nagpe-Facebook, nag-Instagram, nag-YouTube, naglalaro, pati si nanay nag-ML, no? Mga kapatid, mga kaibigan, mga kapuso, kapamilya, ito po okay lang po itong gawin. Promise, ginagawa ko rin po ito. Ginagawa rin po ito ng mga healthy na tao, mga successful na tao. Pero mga kapatid, pwede po nating ilugar yan. Kapag more than 1 hour, kapag napapansin nyo, 4 na oras na ako naglalaro, pambihira mga kapatid, may problema na po tayo, okay?
Kailangan na po nating bakuran ang sarili natin. Kailangan natin magsabi ng, no! Tama na, tama na, tama na. Mamaya na, mamaya na. Kailangan nating patayin ang wifi kung minsan-minsan, di ba? O kaya, bisyo. Siyempre, masarap pong kumain. O kaya kapag nalulungkot tayo, naku po, saan ba ako pupunta? Wala akong makausap. Kailangan ko nila magyosi, no? Anti-stress. To be honest po, masarap pong magyosi. Pero wag niyo pong susubukan pag di niyo pa natatry. Kasi kapag nasimulan nga na, medyo mahirap pong pigilan. Pati po yung pag-iinom, no? Masarap po gawin to lahat. Pero minsan, kailangan po natin ng boundaries. Pati pagsusugal. Pagnunood ng mga sa internet, no? Mga magagandang websites, no? Mga heavenly universe, pero naku po, mga pampatigas. Tsaka, kapag tayo'y magalitin, okay? Magalitin po. Pati po ito, mga emosyon natin, kailangan po nating huminahon. Huminahon self. Sandali, kailangan kong bakuran tong puso ko, okay? Parang hindi nata maganda to. Bakit ba tayo nag-boundaries, no? Siyempre, moderation nga, di ba? Moderation is ang sabi natin. Pero minsan, meron tayong mga bagay na hindi dapat ginagawa o sinisimulan pa, okay? Mga dapat iniiwasan natin. Okay lang, di ba? Sabi natin kanina, pero moderation. Pero may mga bagay na hindi tayo dapat tumapak kung nasaan, okay? Boundaries. Bakit ba tayo nagkaka-boundaries? Bakit ba may boundaries? Respeto, okay? Respeto sa ibang tao. And of course, bigyan natin ng dignidad ang ating sarili. Okay? Dignidad din po yan na meron po tayong mga bakod sa mga ginagawa po natin. Okay? Protection. Paano kung lagi na lang nakabukas yung bahay mo sa iba? Paano kung may biglang pumasok na, dyan, di ba? So, protection din po para sa atin, para sa iba, para sa mga mahal natin sa buhay. At syempre, para sa kalusugan mo, no? Kalusugan din po ng ating pamilya. Okay? Napaka-importante po yan. Self-care nga po ang ika nga ng sabi ng iba, di ba? Huwag po tayo magpapaubos. Kasi kung ubos ka na, ano lang mabibigay mo? Okay? Siyempre, marami po sa atin. Matulungin, no? Likas ng matulungin. Pero kailangan po nating i-control minsan-minsan, no? Pero kung healthy ka, kung naalagaan mo ang sarili mo na mabuti, mas marami po tayong mabibigay. Mas marami kang matutulungan. Mas happy ka. At yung mga nasa paligid mo, lalo na ang pamilya mo. Okay? Nice. Okay. Pangalawa, ingat utak ko, last na to. Positive attitude. Grabe nako. Lagi ko na naririnig yan, kuya. No? Positive attitude. Okay, no? So, bago po tayo, umusad, wait lang. Game po muna tayo. Wait lang po, Inom lang po ang tubig. Wala po. Okay, sorry po. Yeah. Umatake ang aking ADHD. Sige po, may tanong po ako. Anong kulay po ng gunting? Nako po. Okay lang, hindi naman obvious yung kulay ng gunting. Kulay green. Okay. Sige, pangalawang tanong. Ilang beses ako umikot? Ayan, magaling. Ayan, 2. So, minsan medyo nalilito tayo, no? Kung ano ba yung dapat nating pinopokus. Yung iba, meron silang na-focus at, nako po,
Buti na lang, tama ang kanilang na-focus kasi yun ang tanong ko, no? So, marami po tayong mga pinopokus, marami po tayong mga iniisip. Minsan din, mahilig din po tayo magreklamo sa lahat ng bagay, no? Ang dami nating reklamo. Alam niyo po ba, sa base ng mga pag-aaral, ang chronic po na stress at lagi pong negatibo ang iniisip, pinapaliit niya po ang isang napakahalagang parte sa ating utak na pangalan ay prefrontal cortex. Naku, grabe. Kahit po hindi po tayo doktor, no, ang dami natin mga nalalamang na mga salita. No? Ito po yung prefrontal cortex. Sa utak natin, to nasa harapan, no? Dito po, sa prefrontal cortex, ang tumutulong sa paggawa ng desisyon at pag-regulate ng emosyon. Dito po malalaman kung gusto mo maging masaya lagi, kung pipiliin mo maging masaya, maging malungkot, o kung kukunin mo ba yung trabahong yun, kung sasagot ka ba ng exam, lahat po nandito, no? Pero daw po kung lagi po tayong stress, negatibo po, lagi po tayong nagki-criticize ng mga tao, nagja-judge lagi tayo ng mga tao, ng masama, lumiliit daw po yun. So, ang nangyayari, pag lagi po tayo nakapokus sa pangit na mangyayari, sa mali rin ng iba, pinapahina po natin yung utak sa pagtulong sa atin sa paglutas ng problemang yun. Naku po, scientifically proven po yan. Nagiging victim po tayo sa sakit at pait ng mundo. Pero syempre, hindi po ibig sabihin na hindi na po tayo magtatama ng iba, ha? Lalo na po sa eleksyon, lalo na rin po sa mga magulang natin. Kasi syempre, for example, sa eleksyon, ito po yung maglilid sa atin in 3 years, 6 years. Tapos hindi po natin papansinin yung mga mali. Nako, kailangan natin ng pag-iisip. Ayan, congrats po sa mga bumoto, no? Piliin, tingnan ang positibo. Piliin po natin ang pagpapasalamat. Gratefulness. Nakapag-thank you na po ba kayo sa mga magulang nyo, sa mga kaibigan nyo, sa mga kapatid nyo, kapamilya nyo? Na-try nyo na po bang mag-thank you today? Kahit sino man. Kahit dun sa inubutan nyo po ng bayad sa jeep o pinagbutan nyo ng bayad sa sari-sari store, nag-thank you na po ba tayo? Kahit yung mga simpleng ganun lang, no? Kung ano po ang laging iniisip natin, yun po ang makukuha natin. Okay? Kung malungkot o masaya, lahat pong yan, nasa control po ng ating pag-iisip. And most of all, ang ating pong utak, ginagamit po natin pang-worship. Pang-worship, pagsamba, kung sa emosyon po ba natin, sa mga bisyo po ba natin, sa pinaglalaanan po ba natin ng oras, doon po natin binibigay ating worship. Baka po ang ating wina-worship ay ang ating mga sikmura o ang ating mga mata, no? Mga marami tayong manakita. O wina-worship natin yung isang artista. Naku po, mga kaibigan, ang sinasabi po natin ngayong linggo, tutulungan po natin malaman na ang worship po, pinaglalaanan ng atensyon at oras ng ating utak, ay sana sa Diyos lamang. Okay? Kaya po, ingatan, palakasin, pagyamanin ang ating mga utak. Okay? Muli po, ano po ulit ang ating unang ingat utak ways? Boundaries. Very good, very good. Gising pa. At ang pangalawa? Naku po, mahina. Isa pa nga? Very good. Okay. Boundaries at saka positive attitude. Okay? Kaya po, iiwan ko po sa inyo ang Bible verse na to. Proverbs 4:23. Ingatan mo ang iyong isipan. Kung ano ang iyong iniisip, yun din ang magiging buhay mo. Okay? Yun lamang po. God bless. Ingat po sa ating utak.
Hello. Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend, who would have thought that a lamb could rescue the souls of men? Oh, you rescue the souls of men. Stellar comforter, keeper, spirit to love to embrace. You offer hope in our hearts of hopelessly lost our way. Oh, we've hopelessly lost our way. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Hearts always hunger for. Oh, hearts always hunger faithful and loving your own. Here in our weakness you find us, falling before your throne. Oh, we're falling before your throne. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Hearts always hunger for. Oh, hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Hearts always hunger for. Oh, hearts always hunger for. Oh, hearts always hunger for. Isa lang po dito. Napakagandang gabi po sa inyong lahat. Malamig na gabi, no? Maraming salamat po. Nung ilang gabi ay tayo naiinitan at nagpapaypay, kaya binigyan tayo ngayon ng malamig na gabi. Kagabi medyo malamig, no? Wala yung masyadong init.
Pero ngayon, mas malamig. Okay. Binabati po natin ang bawat isa ngayong gabi ng malusog na pagsasama. At, syempre, hindi po tayo lang ang nakikinig ngayon at nag-aaral. Ano? Ang atin po mga viewers online ay atin din pong binabati. Ano? At sana'y magpatuloy sila na subaybayan ang ating pag-aaral sa gabi-gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Kung nasan man kayo, nakaupo, nakahiga, nakasakay sa sasakyan, o kaya naman kayo ay anuman ang inyong ginagawa, kumakain, tayo'y magsama-samang mag-aral ngayong gabi. Okay, so napakasarap balik-balikan, ano? Yung awit na narinig natin kanina, napakakahanga-hanga ang ating Panginoon. Ano? Di po ba kayo nagtataka? Tingnan nyo nga yung katabi nyo, kung di kahanga-hanga ang Diyos, ano kaya kung ang inyong ilong ay nasa likod ng ulo ninyo? Kaya ang itsura natin, ano? Imagine nyo lang. Ano? Imagine lang natin kung isa lang ang mata natin. Ano kaya ang itsura natin, ano? Pero napakahanga-hanga ang Diyos na gawin niya na kung paanong mayroon tayo ngayong itsura. Ano po? Dahil ang sabing ganon, we are created in the image of God. No? Wonderful, merciful ang atin pong tagapagligtas. Yung isa po sa umawit dito, hindi nyo itatanong, ay akin pong estudyante pa pala sa Aurora, si Fe, no? Yung kakulay ko po ng suot ditong umakyat kanina. Ayan, salamat. No? Ang tagal naming hindi nagkita. Simula ng matapos ang aking pagtuturo sa Aurora, hindi na kami nagkita. Yun ay 1999 at dito pa kami nagkita. No? Wonderful talaga, no? Ang ating Panginoon. Okay, gusto ko munang magtanong. Ayan. Kagabi, pinag-aralan natin ang tungkol sa connections, ugnayan. Ayan. Ano yung mga paraan? No? Taas po ang kamay, may premyong nakahanda kasi walang nagtatanong eh. Okay. Ano yung mga paraan para tayo magkaroon ng bukas at malusog na ugnayan sa ating pamilya? Anong pwede nating gawin? Ayan, sige po. May microphone ba tayong naikot doon? Ayan, may tumaas po dito ng kamay. Okay, ayan. So, gusto nilang sumagot? Sige po, nasaan yung ating microphone? Ayan. Nang marinig ng iba ang kanilang sagot. Ano po ang mga paraan? O, kahit magbigay lang ng isa para magkaroon ng bukas at malusog na ugnayan sa pamilya. Walang sound. Ayan po, ayan na. Okay, salamat. Salamat po sa ating technical team. Talagang naka-assist sa atin. Maaga pa, nandito na. Sige, pakinggan po natin ang kanilang sagot. Ayan, nasa na po yung microphone. Wala talaga. Okay, ayaw talaga. Hello po. Communication po bawat pamilya. Ayan, katulad po ng ano pong communication? Katulad po yung problema po, kailangan pong pag-usapan. Okay, sige. Bigyan na po yan. Okay, palakpakan natin. Ano? Meron pa. Sige po. Ayan, meron pa dito sa harapan. Actually, ma'am, question. Tanong. Pero Sige yung po. sagot po, ang naalala ko kagabi, visual, non-verbal, verbal, visual, and written. Okay, Yun yan ang mga paraan Pero para kagabi ko pa pong mag-communicate. gustong tanungin to. Ang topic po natin kagabi was the family's connection. Ma'am, ang compromising po ba is a healthy technique para sa isang magandang communication? Okay, napakagandang tanong niya. Controversial yan. Marami na po kasi akong napakinggan, na witness,
na pinapractice po nila ang compromising within the family. Yung ibang families po effective, other families are not. So, spiritually speaking, ano po ba ang ating ma-advise about compromising? Okay. Kung ang pag-compromise, pakikipagkasundo, kung ang pakikipagkasundo po ay hindi magdudulot ng harm, ng panganib, hindi magdadala ng ng masamang epekto, sa inyong relasyon. Walang health risk, ayan. Walang risk sa buhay mo, walang risk sa mga standard ng pamilya pagdating sa iba't ibang mga paraan, mga bagay, ay okay lang ang compromises. Kung ang i-compromise mo lang ay yung iyong pride, kung ang i-compromise mo lang kasi mas tama ka, may mga diskusyon na wala naman talagang sense kung minsan, nagpapataasan lang ng ego. So, yun yung mga ilang mga compromises. Ang Panginoon po, may paraan siya para magkaroon ng compromise. Pagka merong instance na siya po ay binabato ng yung kanyang pinagaling mula sa demoniacs. Naalala nyo, yung mga tao na may-ari ng baboy na pinahulog niya sa bangin, nagalit ang mga tao sa kanya. Tama ang ginawa ni Jesus dahil pinagaling niya yung mga inaalihan ng masamang espiritu. Pero nung sinabi nilang, umalis ka dito, anong ginawa ni Jesus? Umalis siya. Yun po ay isa sa mga compromises. Hindi na siya sumagot. Hindi na niya ni-reason out yung kanyang tamang position, kundi for the peace of everybody, umalis ang Panginoon. So, nasa atin po yun. Basta wag nating i-compromise ang tama. Ang tama, yung matuwid yung nasa Biblia, yung turo ng Panginoon. Baka yung tama sa akin ay hindi tama sa Panginoon. Okay. Okay, another question, last question. Ano yung paraan para po umugnay tayo sa Diyos? May dalawang ugnayan tayo kagabi. Ano yung paraan para umugnay tayo sa Diyos? Kumonect tayo sa Kanya. Yes. Sino po nagtataas ng kamay? Meron po. Ayan. Pagbabasa ng Biblia, na-advance na yung sagot nyo. Okay. Ang pag-ugnay sa Diyos, mula sa atin sa Diyos, yun po ay prayer. Pero yung ugnayan ng Diyos sa atin ay sa pagbabasa ng Bible. Okay, bigyan po yan ng premyo. Salamat. Okay. Okay, tatandaan niyo po yon. Para makakonect tayo kay God, we need to pray. Para makakonect ang Diyos sa atin, marinig natin siya na magsalita sa atin ay sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita. Okay. Salamat ng marami. At okay na ba yon? Last na ba? O sige, huling-huling tanong na. Huling hirit na. Ano yung nagpapagaling? Ano yung nagpapapawi ng galit? Anong paraan ng communication? Anong paraan ng pakikipag-usap ang nagpapawi ng galit? Sabi sa Biblia. Ayan. Sige po. Kayo po. Ayan. A gentle answer. Wow, memorize. Sige po. A gentle answer, pinapawi daw ang galit. Wow, salamat po. Palakpakan natin. Ano po? Ayan, a gentle answer turns away wrath. Inaalis niya ang galit. Kahit anong galit ng kapitbahay mo, kung binaba mo ang tono mo, naging mahinahon ka, siya rin unti-unti bababa rin ang tono niya. Ayan, wow, napakagandang mga prinsipyo po. Ngayon namang gabi, sinong may maraming dalang pera, wag nang sabihin. Okay? Pag sinabing financial health, pagka may financial health ka, hindi ka yata masyadong mahilig kay Lazada. Wow! Sino po dito ang sabi niya? Ang love language niya, si Lazada. Okay? Kung hindi si Lazada, si Shopee. Okay? Kung hindi pa si Shopee, Temu. Kung hindi pa si Temu, memorize nyo. Ang dami nyo talagang ino-orderan. Parang
nga magkakaroon ng financial health niyan, ano? Ang ating mga pamilya. Ay, pag napatingin ka, kala mo ang ganda. Pag diniliver, hindi naman, ano? Ayan, frustrated ka. Okay, anyway. Ngayong gabi po ay ating balikan, ano po, alamin paano nga ba magiging malusog ang pinansyal na kalagayan ng ating mga pamilya. Okay. Check nyo muna po ang health nyo. Kanina, sinabi, kailangan din ng health ng ating brain, ano? Ayan. Kaya wag tayong mareklamo, wag puro negatibo, ano? Dahil ano daw po, magsishrink. Ha? Unti-unting lumiliit yung ating brain. Ayan. Kaya, develop an attitude of gratitude. Laging magpasalamat. Pagbuka ng bibig, dapat hindi ang laman ay patalim, okay? Pagbuka ng bibig, ang laman ay matamis. Ayan. Matamis, ayan. Dahil yan po ang nagpapalusog. Okay. Tingnan niyo po kung may sintomas kayo ng mga ito, ha? Mga kaibigan at mga minamahal. Una, sinong masakit ang ulo? Oy, masakit ang ulo. Ikalawa, sinong nananakit ang kalamnan? Taas ang kamay, mga muscles. Tingnan niyo po kung nakaka 2 points na kayo, ha? Sinong nanlalabo ang paningin? Oh, naku, kasama yata ako dyan. Sinong naninikip ang dibdib ngayon dito? Naku, naninikip ang dibdib. Parang nakakailang points na kayo dyan, ha? Okay. Ano pa? Mainitin ang ulo. Sinong nag-init ang ulo kanina? Okay, ayan. Wala palagi sa sarili. No? Sino po rito nawawala sa sarili? Hirap sa pagtulog. Oh, dumadami na sila. Madalas tulala. Ayan, ano pa? Hindi makausap ng maayos. Uy, naku, dumami talaga. Nahihilo pa. Ayan. Lahat po ba na to mayroon kayo? Ha? Mayroon po kayo lahat niyan. Hindi po yan sintomas ng coronavirus. Ang sabi po, sintomas yan ng walang pera. Ano? Ha? Sintomas na, wala tayo lahat pera, no? Petsa de peligro na ba agad? Okay. Mga minamahal, no? Totoo yun. Pag wala kang pera, matutulala ka talaga, no? Mawawala ka sa sarili, ha? At sasakit ang ulo mo, no? Medyo talaga, madalas to mangyari sa mga kababaihan, na katulad ko. Ang sabi pong ganon, isa sa pinaka-sensitive, ito po yung nagiging problema ng mga pamilya. Pera, nag-aaway ang mag-asawa, ang malungkot ang pinag-aawayan, pera. Nakalimutan, mas mahalaga ang isa't isa kaysa sa pera. Nung nanligaw ka naman, di mo naman tinanong, may pera ka ba? Nung nanliligaw, di mo naman tinanong, may pera ka ba? Pero nung mag-asawa na kayo, pag wala nang maibigay na pera, away na, di ba? Ayan, lalo na ang pinaka may allergy dyan, pag walang pera, si Mrs. Okay? Ayan, so issue ng paggamit ng pera. Ano pa? Ang sabing gano'n, marami ang nakakaranas ng kahirapan. Bakit daw po? Nagre-resulta ng pagtatalo-talo at hindi pagkakaunawaan dahil mismanage ang atin pong mga pananalapi. Wala tayong sistema kung paano natin gagamitin. Never nating pinag-usapan bilang mag-asawa nung tayo'y bago pa lang ikakasal o hindi pa tayo kinakasal, tayo'y magkasintahan pa lang. Dapat pinag-usapan na kung mag-aasawa tayo, paano natin gagamitin ang pera. Ayan, sino po dito ang nag-usap niyan? Mga mag-asawa dito na pinag-usapan kung paano gagamitin ang pera? Wala. Talagang magkakaproblema tayo. Ayan, dapat pag-usapan, Pag-usapan ngayon sa ating mga anak, hindi masama na dinidiscuss natin sa kanila. Tinatalakay natin sa kanila, anak, ito lang ang pera ng mama at papa. Ito yung ginagamit natin sa pang-araw-araw pagkain, kuryente, tubig, baon ninyo.
discuss natin sa kanila yan, ano? At anak, ito lang yung natitira sa atin, no? Ito yung pinantutulong natin. Ito yung ating binibigay sa iglesia. Ito yung lahat, ano? At ito yung ating savings. Huwag kalimutan yung savings at yung binibigay sa Panginoon. So, napakaganda po na ngayong gabi matutunan natin paano nga ba mag-manage ng pera. Or baka naman, ang pera natin parang Coke. No? Kung hindi sakto, palaging zero. Coke zero, okay. Ang galing ng mga utak ng mga taong yan, ano? Sobrang mayaman ang utak nila para maisip ang mga bagay-bagay na yan, ano? Okay. Ang sabi pong ganon, ang buong mundo at ang lahat ng narito, ano po, yan ay pag-aari ng Panginoon. Kung yun ang basihan, kung paano tayo magmamanage ng pera, kung paano natin gagastusin ng pera, hindi po tayo dadating sa pagkakataon o hahantong na ubos ang pera. Ano? Dahil wala daw po sa dami yan. Nasa paraan kung paano mo yan gagamitin. Ano? Sabi natin, paano ba naman talaga pagkakasyahin? 5,000 lang ang sweldo ng asawa ko. Paano namin to? No. Nasa paraan po yan. Ano? Kung kinikilala nating pag-aari ng Panginoon yan, at ito lang ang mayroon, magiging maingat ka sa paggamit mo ng mga yan. No? Yung mga accountant daw, huwag ka daw, hindi ko alam kung totoo to, huwag ka daw mag-asawa ng accountant. Ano? Bakit? Lahat, pati sentimo, kailangan ay naka-record. Okay. Okay. Hindi ko alam how true, ano? Pero mayroon lang akong kilala, no, na ganyan. Pero nakakatulong po yan. Di yan masama. Kailangan nating matutunan. I-record paano natin ginastos ang ating pananalapi. So, sa Panginoon ang lahat ng bagay, no? Maliit man, malaki man, ano? Medyo, sabi natin, luma man ang ating sasakyan, maliit man ang bahay natin, yan ay pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Ano? Ang sabing ganon, ng ating pag-aaral ngayong gabi, no? Maging masaya ka kapag nagtatrabaho ka. Diba, nung naghahanap tayo ng trabaho, sana bigyan nyo naman po ako ng trabaho. Hindi naman natin sinabi sa prayer natin, sana bigyan nyo po ako ng pera habang nagtatrabaho. Tama, mali? Tama. Madalas, pag nagpe-pray tayo magkatrabaho, ang prayer lang naman talaga natin, magkatrabaho. Nung may trabaho na, nagre-reklamo na, ang dami namang trabaho. Ano? Ayan, sabi, magpapasalamat po tayo kapag kumikita, ano daw, maging maingat kapag gumagastos, matalino kapag nag-iipon, at mapagkawang gawa kapag nagbibigay ka. Napakaganda naman itong paalala na to, ano, sa bawat isa sa atin. Ano? Maging masaya ka habang nagtatrabaho, no? Dahil may pagkakataon kang magtrabaho at kumita ng pera, no? Maging mapagpasalamat ka pag kumikita ka, malaki man o maliit, okay? So, napakaganda. At maging maingat gumastos, matalino kapag nag-iipon. No? Hindi yung ipon ngayon, gastos bukas. No, wala talagang naipon kasi laging nasa isip niya, may pera pa ako. Pagka daw po nag-iipon tayo, isipin natin, spent na yon, nagastos na yon, no? Para hindi natin babalik-balikan, may pera pa ako. Pwede pa ulit akong mag-order. Okay, ha? Ayan. So, ngayong gabi, another principles na dapat nating matutunan, sabing ganon, kung sa bagay, daig pa ng taong namumuhay ng banal at kontento na sa kalagayan ang mayayaman o ang mayaman. Ano? Kung kontento tayo, kahit na konti mayroon tayo, mas healthy ang relationship. Ano po? Mas healthy ang ating pamilya, ugnayan ng pamilya natin. Ayan. At ano yun, kontento, simple lang. Wala tayong masyadong inaalalang bayarin kasi kung ano yung pera natin, yun lang yung ginagastos natin. No? Pero kapag ka nangungutang tayo, pwede naman may susunod na ulit na sweldo next month. So, pwede akong mag-loan. Pwede ko na itong bilhin ngayon na credit card, ano? Kasi may pambayad ako. Sabi, makontento tayo, no? At ang sabi ganoon, kaya kung mayroon na tayong pagkain, pananamit, no? Yung mga basic needs, dapat tayong makontento. Oh, napakang ganoon. Contentment is number 1. Okay.
Dahil sa lahat ng patalastas, sabing ganon, palagi kaming nagnanais na magkaroon ng mas maraming bagay. Pag tumitingin po tayo sa mga advertisement, di ba? Lalo sa Facebook, oh, may maganda na naman. O kaya pag tumingin ka, tingnan ko nga lang kay Lazada, ano mga offer ngayon. Hanggang nahook ka na doon, naubos na yung oras mo kasi pili ka ng pili. Ano? Ayan, kasi ang advertisement, laging pinapakita niyang maganda ka, no? Mayaman ka tingnan, malusog ka tingnan, no? Magiging malusog ka, uminom ka ng ganito. Lahat na lang ng in-offer ng online, in-offer ng online na herbal products na try mo na, Ayan, Yun ay mga sabing gano'n, ating tingnan, meron nga ba tayong contentment o wala? Okay. Number 1 principle, mga minamahal, sa pamilya para hindi maging ugat ng paghihiwalay at problema ng mag-asawa, tingnan natin, nasan kayong plano ng pagbabudget? Nandun ba kayo sa one boss plan? Isang nagtatrabaho, ang sabing ganon, at siya rin ang gumagamit kung paano niya yung gagastusin, siya rin ang nagdidesisyon. Yun yung one boss plan. Meron po ba ditong ganyan? Kung mayroon, mag-isip-isip at mag-usap kayong mag-asawa, Ikalawa ay ang two bosses plan. Ito po yung may pera ka, may pera ang asawa mo, pero bawat isa sa inyo may plano para dun sa perang mayroon kayo. Yun yung dalawa boss, Basta, pera ko to, sweldo ko to, gusto kong gastusin. Okay. Ang sabing ganon, ito daw po minamaliit niya, pinabababa niya yung oneness. Nung kinasal kayo, ang sabi ng pare, pinag-isa na kayo. Ayan, pinagsama na kayo. Pero yung pera nyo, pinaghihiwalay nyo pa rin. Kaya later, magkakahiwalay din yan dahil pag-aawayan ng pera, nasan ang perang kinita mo. Ayan. Ito naman yung two partners plan. Ito yung kita ko, ito yung kita ng asawa ko, pinagsasama nila, sabing ganon. And kagaya yan ng pinagsama sila ng Diyos. Okay, ang paggastos ay magkasama rin nilang pinagkakasunduan. Maganda, po? Maganda, so less ang away, walang pagtatalo-talo pagka ganito po ang mayroon sa ating pagsasama, sa pamilya. At ito po ay alam natin magkano ang perang pangkalahatan ng ating pamilya. Kaya nagkakaroon tayo dyan ng mga pagpapanukala. Ano ba yung tinitingnan nating project? Tayo ba'y magsisimula ng magpatayo ng bahay? Kaya na ba natin na bumili ng lupa? Bumili ng kondo? Kaya na ba natin na paaralin sa ganung paaralan ang anak natin? Ayan. So dahil united ang budget natin. United ang isip. United ang puso. United ang mga projects. Yan yung two partners, partners plan. Ito naman ang best plan. The senior partner plan. Ito yung ating gustong sundan. Ito yung binigay ng Panginoon. Ito sa senior partner plan ay kinikilala nating ang Diyos ang may-ari ng lahat at sa pagbabudget natin, inuuna natin ang Diyos ng higit sa lahat. Paano yung nangyayari, Yun ay pag-aaralan natin mamaya. Pag sinasabi natin inuuna ang Panginoon, hindi muna natin nilalagay yung bibilhin natin. Ano muna ang dapat kong ibalik sa Diyos? Ano muna yung dapat kong ibigay para sa aking pagtulong sa kapwa, sa aking pamilya? Yan ang senior partner plan. Ayan ay pag-aari ng Diyos, kinikilala natin, pinagsama natin ang budget, and all belongs to God. Yan po yung senior partner plan. Binibigay natin una ang sa Panginoon. Okay? Yan po ang sabi kasi sa Matthew 6:3, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin mo muna ang Diyos at ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa iyo. Ibibigay ng Panginoon. Ano ang sabi pa dun sa tala sa Biblia? Siksik, pikpik, liglig, umaapaw. Pag inuna mo ang Panginoon, wala kang paglalagyan. Hindi mo man ma-measure yung halaga sa pera, pero yung hindi ka nagkasakit,
yung walang pag-aaway, ano po, yung nutrition ng pamilya na bigyan mo ng halaga, ano, sa iyong pagbabudget, yun po'y napakalaking bagay, ano. Yan ang sinasabi nating we put God first in our budgeting plan sa ating mga sambahayan, no. Hanapin muna ang kaharian ng Diyos. Ano pa? Paano daw tayo magkakaroon ng kaligayahan? No? Siyempre, pagka tayo ng hiram ng utang, pag utang, hindi hingi. Okay? Pag hiniram, ibabalik. Ano? At kapag ka inutang, huwag hayaang tumagal. Ano? Kung magagawa mong mabayaran ng mas maaga, mas mabuti. Okay? At tingnan mo kung paano mo yun mababayaran bago ka mangutang. Pag-isipang mabuti, ano, ikonsulta sa asawa, pag-usapan ng pamilya, lalo na kung mga malaki-laking halaga yan. Dahil anumang maling desisyon ang gagawin mo, laging may epekto yan sa pamilya mo. No? Kahit iniisip mong kaya ko naman yung bayaran eh. Pero later on, pag nagka-problema ka, pati mga anak mo magdadala ng sakit ng kalooban. No? Dahil daw po, pag ikaw ay nangutang, alipin ka ng inutangan mo. Ano? Ibig sabihin, kahit anong sabihin niya, no? Kahit anong ipagawa niya sa'yo, dahil hindi ka nakakabayad, tatanggapin mo. So, alipin ka niya. Ano? Alipin ka niya. So, huwag kayong manatiling, may utang kanino man. Unahin ang utang, Ang sabi, maliban sa utang ng pagmamahalan. Ayan, okay. Yung utang na loob. Yung utang sa pagmamahal, okay daw po yan. Sapagkat ang nagmamahal sa kapwa tumutupad sa kautusan. Napakagandang tala. Dapat tayong matuto, na umiwas sa mga pahulugan. Ayan. Yung sabi natin ay zero interest, Kaya okay lang installment basis sa credit card, may mga nagki-credit card, O kaya daily magkano lang naman binabayaran ko diyan kay yung mga 5-6, Sabi natin, kaya ko naman bayaran araw-araw naman yan, naniningil. Hindi natin namamalayan, mas malaki pa yung ibinayad nating interest dun sa nagamit talaga nating pera. So, isa pa ang sakit sa ulong isipin na hindi mo pa kinikita, kailangan mo ng isang tabi kasi ipambabayad mo sa utang. At kapag may pera ka naman, na may sapat kang pera, kung ikaw ay mapagpigil, makakabili ka ng mga discounted. Ayan, yung mga sale. Sa sale ka bumili para mas matalinong pamimili. Pero, wag pupunta lagi kapag sale. Ibig sabihin, pag alam mo pag 15 katapusan, sale yan sa mga mall, pupunta ka lagi. Kaya ka makokompromiso ang iyong pagbabudget. Okay? Dapat may allotted budget ka lang. O sa mga mister naman, kung gusto nyo masaya mga misis nyo, bigyan nyo rin naman ng portion dyan sa budgeting na para sa beautification. Okay? Para sa personal care. Bigyan nyo rin naman sila niya kasi pag maganda misis nyo, masaya pamilya nyo. Sabi nga, happy wife, lakas nyo naman, happy wife, mga lalaki, ay nako, pag hindi masaya si misis, parang sumpa ang buhay nyo. Ayan, paalala sa ating lahat. Ang sabing gano'n? Sa pamamagitan ng pag-aaral na mag-ipon, sinong tinuturuan ng mga anak mag-ipon? Wala nang nagtuturong mag-ipon. Ayan, may ilan. Nung araw, uso pa, bibili ka nung piggy bank, ayan. O kaya yung kawayan na pinutol at pinakinis at dun mo inuhulog ang mga barya. Simple lang, pero ito po'y nagtuturo na maging matalino sa paggastos, sa paggamit ng pera. Yung pagdating ng pangangailangan, may madudukot ka. Okay? At hindi mo na po yan mapipigilan. Pag natutunan na yan ng isang bata, hanggang sa tumanda siya, dala-dala niya yon. Pero pag naging gastador yan, bata pa marunong ng mangutang sa mga tindahan, hanggang tumanda po yan, normal lang may maniningil sa kanyang 3-5 mga maniningil. Normal na sa kanya yun. Wala na siyang pake kahit na minumura na siya dahil hindi siya makabayad ng utang. Huwag nating hayaan mangyari yun. Turuan, mag-ipon ang ating mga anak. Okay? So, yan po, napakagandang turo sa atin ngayong gabi. Ang sabing ganon,
No, minsan naman, sa kagustuhan nating bumilis ang pagyaman natin, no, dumami ang pera natin, makabili agad tayo ng mga gusto natin, ng mga bahay, lupa, sasakyan, lahat-lahat na yan, at mga mamahaling gamit. Sige naman ang ating trabaho. Pinapatay naman natin ang ating sarili sa katatrabaho. Marami nga tayong pera, pero di na tayo tumanda. Namatay tayo ng bata. No? Sinong ayaw tumanda? Ayaw tumanda. Ano yung ayaw tumanda nyo, no? Pag ayaw nyo tumanda, ibig sabihin gusto nyo mamatay ng bata pa. Ang ibig sabihin, pagka sa pananalapi at sa paggastos, at sa buhay may asawa, okay lang tumanda, Basta ang puso mo, bata pa rin, okay? Ayan, lalong magpapasigla yan. Ang sabing gano'n, tayo ay, kapag naghahangad tayo ng yaman, isa daw po itong bitag ng mapanira at walang kabuluhang mga hangarin. Nahuhuli tayo dyan, kapag tayo ay, gusto natin, naiinggit tayo, yung kapitbahay, mayroon ng 52 inches na, na TV, na halos yung buong kanilang sala puno ng TV. Yan. Sabi mo sa asawa mo, mahal, bakit tayo, ang tagal-tagal na, wala pa tayong ganung TV. Pagtingin ka ng tingin sa kung anong mayroon ang kapwa mo at mainggiting ka, ay dyan talaga ang inyong uuwian niyan ay pangungutang. Dahil ayaw ng asawa ng nagbubunga nga ang ayaw ng lalaki, nagbubunga nga ang babae, sige na nga mangutang na bumili na ng 54 inches. Mas malaki, okay? Bukas iba na naman ang gusto, no? Ayan, naalala ko na sabi ni Pastor, nung bago-bago siyang nag-ministry po ay ang kanyang prayer sa Panginoon, bigyan siya ng bike. Para maabot niya ang mga taong dadalawin niya, Pero nung pinapawisan na siya ng kakapedal niya, ng bike niya, napaisip siya, bakit ba bike ang hiniling niya? So parang ganon din tayo, Pero yun ay isipan natin na minsan, yung contentment natin. Humiling tayo, sabi ng Panginoon, yan ang hiniling mo, binigay ko sa'yo, ngayon ay nagrereklamo, okay? Pero mga minamahal, yung contentment, ay mas mahalaga po yan kaysa sa kung anumang mga bagay na pagpapasakit ng ating ulo. Ang pera na ating pinagtrabahuhan, dapat magsilbi sa pamilya, hindi sa kabaligtaran. Maraming tao nag-aalala tungkol sa pagyaman, kaya sinakripisyo sariling pamilya. Sabi nung mag-asawa, sige, mag-abroad tayong dalawa para maging magandang buhay ng ating mga anak. Mabigay natin lahat ng kailangan nila. Ang sabi ni Jose Rizal, ang batang laki sa layaw karaniway hubad. Ibig sabihin, ano po yun? Ano yung hubad? Karaniwan ay kulang ang katatagan, kulang ang mga pamamaraan, ayan, kulang sa pag-iimpok, lahat, Ibig sabihin, values-wise, hindi po yan naitatag o naituro sa kanya, So, hindi natin maibigay, maipaliwanag lang natin bakit hindi. At nung umalis na ang mag-asawa, naiwan ang mga anak sa kung kaninong tao, pag-uwi nila, ang mga anak nila, di nakatapos mag-aral, kung ano nang mga nangyari sa kanilang buhay. So, sa halip na mapabuti ang pamilya, napasama. Number 1 priority, family. Family. Kung konti man ang resource na mayroon kayo ngayon, pero pagyayamanin niya ng Panginoon kung kinikilala natin siya ang may-ari ng lahat. Ang sabi pa, ituro sa bata ang tamang pag-uugali, hindi niya ito malilimutan hanggang sa kanyang pagtanda. Pag tinuruan natin silang i-manage yung baon nila, anak, ito yung baon mo, bibigay ko na yung pang 1 week, siguraduhin mo na magagamit mo ng maayos yung 1 week mong allowance. At yan ay turuan natin siya, yung part niyan, ay yan ang ibabalik mo sa Panginoon. Yun yung 10% ng iyong allowance para sa Panginoon. Yung 5% o kung kaya mo ng 10%, yun ay ipon mo, or 20% ipon mo. Turuan natin sila, na gamitin ng tama ang perang pinagkakatiwala sa kanila dahil ang Diyos ang may-ari niyan. Pagtandaan din nila malilimutan niyan.
Okay. Turuan sila, sabi, kung paano makitungo sa pera, kung paano pahalagahan, i-manage ang pananalapi. O mga minamahal, ano? Ang Biblia ay maraming tala kung paano tayo matututo. Sabing ganon, mahihirap ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng mayayaman at ang nangungutang, ito yung binanggit ko kanina, ay alipin ng nagpapautang. Kung ayaw nating maging alipin ng mga nagpapautang sa atin, huwag tayong mangutang. Mabuhay tayo sa kung anong mayroon tayo. Mag-ingat sa mga utang at paggastos ng higit sa kakayanan. Kung di pa kaya, set aside muna. Pwede namang nasa plan yan. Ano? Meron tayong mga long-term plan. Ang sabing gano'n, nilalagay ng Diyos ang mga mapagkukunan sa ating mga kamay. Lahat ng resource, binigay na yan ng Panginoon sa atin upang gamitin natin ng maayos. Kagaya ng pagbibigay niya ng halamanan ng Eden kay Adan at kay Eva para hindi na sila hindi sila mangangailangan pero kailangan pa rin nilang magtrabaho. Ang sabi ng Panginoon, para alagaan. Pinagkatiwala ng Panginoon ang halamanan kay Adan at kay Eva para alagaan. So, meron pa rin silang gagawin. Ang mga hayop, pinangalanan niya. May trabaho pa rin, si Adan at si Eva. So, ayaw ng Panginoon na idle ang ating mind, At yan ay magiging, seat ng kaaway ng Panginoon, ni Satanas. So, ang sabing gano'n, maging tagapamahala. Matuto tayo maging managers, kahit sa simpleng paraan. Hindi masamang magawa ng record ang nanay. May notebook tayo dyan every month para ito yung ating naging pera ngayong buwan, paano natin siya ginamit. Ayan. Ang sarap balik-balikan niya na yung unti-unti niyong paraan kung paano nyo minamanage ang pera ng pamilya o ang resources ng pamilya ay nakita nyong pinagpala kayo ng Panginoon, naging pagpapala din kayo sa iba. Dahil ang sabing gano'n, kung nasaan daw ang ating kayamanan, nandun ang puso natin. Kapag marami tayong tinatangkilik, may malaking bahay, mayroon kang mga mamahaling sasakyan, mayroon kang mga lupain kung saan-saan, hindi ka na makatulog kung minsan. Ang dami mo daw pag-aari, pero pagdating sa huli, na ikaw ay mamatay, ang kailangan mo lang pala ay maliit na bahagi ng lupa. Para doon ka magpahinga. So, inubos mo ang lakas mo and later, napunta lang sa iba. Lahat daw ng mayroon tayo, yan ay hindi sa atin. At mawawala rin sa atin. Kahit bilhin natin ngayon yan, after 50, 100 years, iba na ang may-ari niyan. Kasi pinagkatiwala lang yan ng Panginoon. Ang importante, masaya, malusog, matatag ang pamilya. Ang puso natin, nandun sa may-ari. May-ari ng lahat ng bagay, hindi sa anumang bagay na ino-offer ng mundo sa bawat isa sa atin. At ang napakahalaga, gusto nating maging malusog tayo, mind, body, ang sabi gano'n, tumutulong sa mahirap, sa nangangailangan. Yung konting maitutulong natin ay nakakapagpagaan ng kalooban. Ang sarap kaya ng nakakatulong ka kahit sa maliit na paraan. Pero, ang sabing gano'n, ikaw daw ay nagpapautang sa Panginoon. Ibig sabihin, pag tumutulong ka, ang Panginoon ang magbabalik nun sa'yo. Ayan, ibabalik niya sa'yo. Dahil ang Panginoon ang magbabayad sa iyo. So, kapag tumutulong tayo sa ating kapwa, dapat tayong walang pag-iimbot na tumulong sa mahirap. Walang pagmamalaki, Ang sabi, yung ginawa ng kabilang kamay ay huwag nang malaman ng kabila pang kamay. Okay? Sabihin, pag gumawa tayo ng mabuti, ay ating kaligayahan na yun. Yun ay pagpapala sa iba, pero yun ay karangalan ng Diyos. Unang-una, karangalan niya ng Diyos. Ano daw po? Parangalan mo ang Diyos. So, sa ating pakikipag-ugnayan sa kapwa, pagtulong sa nangangailangan, binibigyan natin ng karangalan ang ating Panginoon. At kapag ating inuuna siya, yung bawat kinikita natin ay naglalagay tayo ng nakatakda sa Biblia kung paano natin ibabalik sa Panginoon. Kasi mayroon siyang itinakda na dapat nating ibalik sa Panginoon. Kagaya ni Sakeo, ang sabi niya, binalik niya ng ilang beses? 4 na beses. Yung ninakaw niya, yung kinuha niya
sa kaban, sa tax, ito ay tax collector si Zaccheo. Nang siya ay hipuin ng Panginoon, nung ma-realize niya, nung makilala niya ang Diyos, bumago yun sa buhay niya. Kaya yung ginawa niyang masama, sabi niya, para maibalik niya yung ginawa niya, ma-repair niya, mapatawad siya sa kanyang ginawa, pagsisisi sa kanyang ginawa, binalik niya ng 4 na beses. Kung kinuhanan niya yung tao ng 10 pesos, binalik niya yun ng 40 pesos. So, yun po ay mga paraan para magkaroon ng reconciliation, pagpapanumbalik ng relasyon sa ating kapwa, huwag tayong mandaya. Yung mga simpleng pagtitinda natin na yung paghahaluin natin yung medyo may sira at mga maayos, yan po ay hindi katapatan, yan ay hindi pinagpapala ng Panginoon. Yung konti babawasan natin, di naman mahahalata, sa mga nagninegosyo po, ang katapatan pinagpapalaya ng Panginoon, Ayan, yan ang hinahanap ng Panginoon. And God loves a cheerful giver. The measure, sabing gano'n, the real measure of your wealth, ang tunay na sukatan ng iyong kayamanan, ay kapag, ang sabing gano'n, nawala na ang lahat sa iyo. Kapag nandyan pa rin ang mga taong nagmamahal sa iyo, di ka iniwanan sa panahon na down na financially. Naubos na ang lahat mo, nandyan pa rin sila, yun ang halaga mo. Ibig sabihin, napakahalaga mo sa kanila. So, sa gabing ito, ang puntos na nais ng Panginoon, tayo'y hinahamon. Subukan natin ang Panginoon. Naunahin siya, ang sabing gano'n, dalhin natin ang ating buong ikapu, sa bodega, sa storehouse, sa ating pong Panginoon, upang may pagkain sa kanyang templo, yung mga gumagawa para sa kanya. At ito po ay malayo ang mararating, maraming makakakilala sa Diyos kapag ito po ay naibabalik natin para sa Kanya. 10 ang sabi, ikapu, 10%. So sa bawat kinikita natin, bawat dagdag sa ating pananalapi, sa ating mga resources, yan po ay ating ibabalik sa Diyos. Dadali natin sa simbahan, sa iglesia, para yan ay bayaran natin, yan ay sa Panginoon. Kaya kung kumikita tayo ng 500 sa isang araw, yung 50 pesos, iunahin mo ng itabi para ito sa Panginoon. Marami po mga negosyante ang sinubok ang Panginoon, at pinagyaman sila ng Panginoon dahil inuna nila ang pagbibigay ng para sa Panginoon, yung ikapu, So kung kumikita ka ng 1,000 sa isang linggo, 100 dyan para sa Panginoon. Yan po yung paraan kung paano natin ibabalik ang para sa Diyos. Hindi po yan atin, yan ay para sa Diyos. Ang sabing gano'n, dalhin. Hindi niya sinabing kapag gusto mo, ibigay mo, kundi dalhin mo ng buo, ang sabing ganyan, ang 10 bahagi ng lahat ng kinita mo sa Panginoon. Isang paraan ng pagsamba sa Diyos, ang pagbibigay ng ikapu. Kinikilala mo, siya ang may-ari ng lahat, at kinikilala mong may mga bagay na Kanya at dapat mong ibalik. At ang pagpapala ay dadaloy sa iyo at sa iyong sambahayan. Paano natin kinikilala ang Diyos sa ating financial management? Sa atin pong mga pangunguna, pamamahala ng ating mga pananalapi. Paano natin kinikilala ang Panginoon sa paraan ng pagbili natin ng sasakyan? Paano natin kinikilala ang Panginoon sa mga bahay na mayroon tayo? Sa lahat ng mga bagay na tinatangkilik natin, laging ang una, God first, ang sabing ganon. Kinikilala muna natin ang lahat ay sa Panginoon. Dahil sa Panginoon ang bahay na ito, pag may kailangang tumuloy dahil wala silang tutuluyan, ay pwede tayong magpatuloy. Kung mayroong hindi kumakain, pwede tayong magbigay. Marami na po niyan sa Facebook nakikita natin. Dumadami yung mga nagbibigay. Pero sana nandun yung ating mga motibo. Nagbibigay tayo ng tulong dahil tayo inuudyukan, inuutusan ng Diyos na tumulong sa ating kapwa. Yan ang pag-ibig sa Diyos. Ang sabi, if you love me, ang sabi ng Panginoon, keep my commandments. Love your neighbor as
self, ano? Nabubuo sa dalawang utos, ano? Love God and love your neighbor. Ang pagmamahal mo sa kapwa mo, yan ay reflection kung paano mo minamahal ang Diyos. So sa gabing ito, ating napag-aralan kung paano magiging malusog ang pananampalataya ng ating pamilya. At sa ating pamamahalang ito, tinuturuan tayong kilalanin una ang Diyos. Ngayong gabi, nais kong tawagin yung ating aawit upang bago tawagan ng bawat isa sa atin, akayin muli kung paano babalik sa Panginoon at pamahalaan ang anumang tinatangkilik natin para sa Kanya ay ating pakinggan ng awit para akayin tayo nito sa nais ng Panginoon ngayong gabi. Ngayon ang
ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Kaligtasan mo ay nasa Diyos lamang. Mga minamahal, ngayong gabi nakita natin ang paraan na nais ng Panginoon. Ayaw niya na manatili po tayo sa kalagayan na malayo tayo sa Kanya. Na sa lahat ng ating gagawin, kasama ng ating sambahayan, ay lalong nagiging matibay ang ugnayan natin. At ang ugnayang yan ay magiging larawan ng ugnayan natin sa Diyos. Uunahin natin siya sa lahat ng bagay. Tinatawag tayo ngayong kilalanin muna ang Panginoon. Unahin muna natin siya sa lahat ng bagay at bilang sambahayan, mapamahalaan natin ng tapat ang maliit man o malaking binibigay ng Panginoon. Nagiging pagpapala sa iba, yan po ba ang nararamdaman natin ngayong gabi? Na tayo ngayon ay tinatawag ng Panginoon na maging pagpapala sa iba kung paano natin pinamamahalaan ang ating mga sambahayan, ang ating mga pananalapi at mga tinatangkilik. Ang lahat po ng nadadama niya ang tawag ng Panginoon para kilalanin ng Diyos na higit sa lahat ng bagay, unahin siya kahit sa ating mga pagbabudget. Akayin ang sambahayan sa katapatan, pagtulong, nais kong makita po kayo. Pwede po bang itaas ang inyong kamay? Ayan, maraming salamat po. No, ngayong gabi tayo mananalangin, tayo pong lahat ay tumayo. At tayo ay manalangin. Kailangan natin ang tulong ng Panginoon upang tayo po ay turuan pa niya. At sa pagpapakumbabay, matutunan natin at sundan ang halimbawang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, makapangyarihan, dakila ka, Panginoon, upang pagkatiwalaan mo kami ng mga sambahayan, upang pagkatiwalaan mo kami ng mga pananalapi ng hanap buhay na aming ginagamit para matugunan ang pangangailangan ng pamilya. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, inaakay mo naman kami upang sa aming pamamahala ay unahin ka namin. Kilalanin namin ikaw ang may-ari ng lahat ng bagay at magtapat kami sa iyo mula sa maliit hanggang sa malaking mga bagay na mayroon kami sa sanlibutan ito. Narito po ang aming mga kaibigan, aming mga kapatid. Sila po ay gabi-gabing nakikinig ng inyong mga salita at paalala. Ama, aming panalangin, aking panalangin, inyo pong patuloy silang samahan, bigyan ng karunungan, at patuloy na ipaalala ang nais ninyo sa kanilang mga sambahayan. Pagpalain mo sila, Panginoon, upang sila rin naman ay maging pagpapala sa iba at mapamahalaan ng may karunungan, may katapatan ang anumang tinatangkilik na inyong pinagkaloob at pinagkatiwala sa kanila. Narito rin po may mga kahilingan sa panalangin, Panginoon. Ang may mga karamdaman, ang may mga dinadala sa kanilang puso, ang may mga kalusugan, challenge po sa kanilang kalusugan. Ang anumang mga nilalaman ng kanilang puso, Panginoon, alam mo ngayon. Ikaw po ang humipo sa kanila. Ikaw ang tumugon sa panalangin ng kanilang puso at samahan sila upang magtagumpay kung anuman ang kanila pong pinagdadaanan sa ngayon. Aming tinatalaga po ang aming buhay sa inyo, Panginoon, upang kaming lahat ay nakakasigurong payapa kaming uuwi. Dala namin ang mabuting balita ng pag-asa, ng kaligtasan sapagkat tinatanggap namin ang aming Panginoong Hesus sa aming puso. Dalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Hesus. Amen. Magandang gabi po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Magkita-kita po tayo ulit bukas ng gabi.
Jesus, shine on me everywhere I go. If I follow fast and if I listen slow, on bright mountains high, in dark valleys low, Jesus, shine on me everywhere I go. Jesus, shine on me everywhere I go. Help me love my family as your word tells me so. On bright mountains high, in dark valleys low, Jesus, shine on me everywhere I go. Jesus, shine